Shoutout kay Katsakino Dokusin, Jervin Cruz, Juan Solegue, Romeo Conchada at sa iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang itong Barangay Ginebra ay gagawa ng isang last trade bago magsimula itong Governor's Cup. At dadali nila itong si Bon Pesumal dito sa Converge Fiber Xers. At ang magiging kapalit ay itong si Aljun Melesio. Dahil mukhang ang gustong gawin ng Ginebra, alam nila na si L.A. Tenorio eventually magre-retire na yan. At gusto nila na mag-prepare para sa future. Yan nga ang dahilan kung ba't kinuha nila itong si RJ Abarientos at ang rookie na si Paul Garcia. At ngayon mukhang gusto nilang kumuha ng isa pang point guard na magiging ready for the future. May mga magsasabi na nandyan naman si Maverick Ahanmisi. Well, walang guarantee na si Ahanmisi ay magtataga sa Ginebra. Dahil baka eventually matrade yan para sa isa pang big man. So, hindi pa natin natitiyak. So, dahil walang certainty dyan, mukhang gustong kunin ng Ginebra itong si Aljun Melesio para maging isa pang backup guard ni RJ Abarientos at itong si Paul Garcia and of course si L.A. Tenorio. Si Scottie Thompson, of course, nagpo-point guard din yan. Pero usually, ginagamit yan ni Coach Tim Cone na small forward sa Ginebra pag Philippine Cup. Magdali namang maaprobahan yung Melesio for Pesumal trade dahil pareho naman silang mga bench players. So, hindi yan siguro magkakaroon ng problema. Sa ngayon, sa panig ng Barangay Ginebra, mukhang okay na yung lineup nila. Kung titignan ninyo, ito si Dillinger at si Mariano, wala na dun sa active roster. Parang free agent, reserve na sila. Pero, itong rookie na si Paul Garcia nandyan sa lineup at mukhang bibigyan ito ng pagkakataon ni Coach Tim Cone na ipakita kung anong kaya niyang gawin. Ngayon, samantala, itong kay Aljun Melesio at kay Bon Pesumal. Sa tingin ko makikinabang parehong koponan dyan dahil ito si Pesumal ay isa rin namang 3-point scorer na may papakita dito sa Converge kung ano ang kaya niyang gawin. Sinabi ni Coach Chot Reyes na yung pagkawala ni Mikey Williams ang dahilan kung ba't kinila kinuha itong si Reynang Batak. Kinumpirma niya yan sa isang panayam at marami ngayon ang naniniwala na baka eventually hindi lang silang Batak ang kunin nitong TNT Tropang Giga. Baka itong si Cedric Fairfield o kaya si Robert Bolick. Itong kay Cedric Fairfield, meron niyang guaranteed 1-year contract na maglalaro sa Blackwater. So parang yan ang magiging audition niya para dito sa TNT Tropa. At pati na rin sa ibang PBA teams na may interes sa kanya, particular daw itong San Miguel. Sa ngayon, kung sakasakali nga na gumanda laro ni Fairfield, asahan natin na susubukan ng TNT na makuha yan talaga. Ngayon, kung si Fairfield naman magdesisyon na mag-abroad, meron niyang posibilidad dahil kaya nga siya magiging free agent after 1 year. Baka yung talaga plano ni Fairfield ay si Robert Bolick ang kanilang kukunin. So maliwanag dito na ang TNT bukod dito kay Reynang Batak, meron silang ibang mga plano na naka-ready. Dahil gusto siyempre ng management na after mag-champion ng Meralco, isa pang MVP team ang makagawa niyan para ma-break nila yung dominance ng SMC. Sa ngayon, itong si Reynang Batak ayon kay Coach Chot, maganda raw ang magiging fit dito sa TNT Tropa. So abangan natin magiging resulta niyan. Siyempre sa bandang huli ang magdedetermina kung successful yung pag-trade kay ng Batak o hindi ay yung performance ng TNT dito sa Governor's Cup. Malaking tulong ang pagbabalik dito si Ronde Hollis Jefferson. Yun nga lang, sayang wala pa rin to si Brandon Rose dahil may injury at idedetermina pa kung gaano ka-healthy itong si Poy Eram para maglaro. Pero ngayon, bahid din nating masabi na itong si Reynang Batak makatutulong talaga sa TNT para mag-move on na talaga sila dito kay Mikey Williams at mabigyan sila ng pagkakataon na gumawa ng iba pang mga moves para mas lumakas lalo yung kanilang lineup sa darating na panahon.